Okay mga guys, so nandito naman tayo sa ating YouTube channel, no, para magbigay ng reaction video. Itong tatalakayin natin ngayon, itong balita na ating bibigyan ng reaction, ito yung mga napapanahon sa ngayon na mga maiinit na balita sa ating bansa, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. So alam nyo naman, napakainit na issue yan yung West Philippine Sea na yan, na halos sakupin na tayo ng mga tsekwa na yan. Lintik na yan, no? So okay, so kung gusto nyo ng mga ganitong reaction video, please like and subscribe na lang po bago tayo mag-umpisa. Okay, ulitin ko uli like and subscribe na lang po, okay? Para makapag-umpisa na tayo, okay? So ang ating bibigyan ng reaction, ito ay galing kay PHTV. Yan. So ang pamagat ay yung US Navy na destroyer naglalayag sa West Philippine Sea. So ang ginawa ng US Navy destroyer na hindi nila pinapasok o hindi nila pinayagan na makapasok ang isang Chinese warship sa Philippine Sea. So talagang napakagandang pakinggan to mga guys. So talagang matapang to, no? So wala pang ibang nakakagawa nito kundi ang US. Tingnan mo, palayasin mo yung Chinese warship sa West Philippine Sea. No? Okay, so sige, umpisa na natin. Iniulat na isang source na dumating umano ang isang guided missile cruiser ng US Navy sa Ayungin Shoal at sinabi na layo ng Estados Unidos na pigilan ang binabalak umanong pagsalaki ng China sa BRP Sierra Madre. Sinabi sa report na dineploy umano ng Estados Unidos ang USS Chancellorsville, isang guided missile cruiser malapit sa Ayungin Shoal upang tulungan ang Philippine Navy at Coast Guard na protektahan ang BRP Sierra Madre. Ayon sa pahayag ng US Navy 7th Fleet, nababahala umano ang Estados Unidos tungkol sa mga ginagawang agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal, tulad ng pagharang at paggamit nito ng water cannon laban sa isang supply ship ng Pilipinas. Tignan nyo yung ang nakakagawa lang noon ay US Navy. Hindi nila pinayagan yung mga Chinese warship na paligid-ligid dun sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. So ang ginawa ng US destroyer, talagang matapang nilang pinalayas tong mga tsekwa na to, itong mga Chinese warship. Yan, so buti nga yun sa kanila. So mayayabang talaga itong mga tsekwa na to, no? Okay, so diretso pa natin. Idinagdag nito na hindi umano papayag ang US government na pwersahang agawin ng komunistang bansa ang BRP Sierra Madre at nangako na tutulungan nila ang Pilipinas upang mapanatili at maprotektahan ang mga tropa nito na nakaestasyon sa nasabing lumang warship. O kita mo yung mga tsekwa na to balak talagang yung hilahin tong BRP Sierra Madre. Ayun nga yung pinaka nagsisilbing istasyon o istasyon ng mga military natin, na ibig sabihin atin pa hanggang doon ang teritoryo natin. So talagang gigil na gigil tong mga tsekwa na to na alisin. Para nga pag inaalis nila yon, solon-solo na nila yung West Philippine Sea. So kasi meron pa, nandun pa yung barko ng Sierra Madre. Doon nagkukuta yung ating mga Marines, nagbabantay sa ating mga soberanya.
So talagang matatapang itong mga Marines natin, no? Mga nagbabantay doon sa ang ginawa nilang military post ng West Philippine Sea, yung BRP Sierra Madre. So kaya alam nyo ba kung bakit matapang? Nasa gitna sila ng dagat ba naman, no? Kung anytime pwede silang pasukin ng mga Chekwa. Kaya nga baka hindi nga nakakatulog na yan dahil sa panay ang bantay. Sana nga wag, 'di ba? Okay, diretso pa natin. Ito ay matapos iniulat na bumuo ang Office of the Solicitor General na isang special team na susuri at magmumungkahi ng mga legal at diplomatikong opsyon para sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, sinabi ni Guevara ng special team ay binubuo ng mga solicitor na dalubhasa sa public international law, ang law of the sea at iba pang maritime law at international arbitration. Sinabi niya na ang mungkahing itaas ang issue sa United Nations General Assembly ay isa rin sa kanilang mga opsyon. Gayunpaman, nang tanungin kung ang gobyerno ay pipiliin ang opsyon na ito, sinabi ni Guevara na hindi pa panahon para sila ay magkomento dito. Noong mga nakarang buwan, sinabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na panahon na para sa gobyerno na magsumite ng resolusyon sa UN General Assembly. If you're a business owner, then animated explainer videos are the best way to capture attention. Para mapilitan ang China na sundin ang 2016 arbitration ruling na kung saan patuloy na binabaliwala nito hanggang ngayon. Oo nga, itong mga Chekwa na to, no? Napakakulit talaga, no? Titigas na ang mga ulo. Kasi nga, hindi nila, ayaw sila sumunod sa international law. Alam na nilang, na nanalo tayo sa arbitrary rule na nakasaad doon na ang West Philippine Sea o ang ating exclusive economic zone ng Pilipinas along 200 nautical miles. So sakop pa natin yung Ayungin Shoals, Spratly Island. So ayan ang ating naipanalo. Kaso itong mga Chekwa na to, buwisit. Gusto nila, hindi nila sundin yung international law. So sabi daw mga bias daw 'yan. Hindi sila naniwala sa mga batas-batas ng international law. Kaya ganyan sila kakulit. Noong 2013, hinamon ng Pilipinas ang legal na basihan ng China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague tungkol sa malawak na pag-aangkin nito sa South China Sea. Nanalo ang Manila sa kaso noong 2016 matapos pinawalang bisa ng tribunal ang 9-line policy ng Beijing. Ayan nanalo noong 2016 sa arbitral ruling ng international law ang Pilipinas. Nasa kanila sa Pilipinas ang West Philippine Sea. So ito ng mga Chekwa naman, di tinatanggap yung mga ganon. Kaya ayun, ang gawa nila, nambabraso na lang sila. So, mga utak, ewan natin kung ano mga utak talangka yata. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi isusuko ng Pilipinas kahit isang pulgada ng teritoryo ng bansa. Tama, huwag niyong isusuko. Huwag isusuko kahit isang butil ng buhangin. So talagang atin yan Kabilang ang West Philippine Sea sa gitna ng napaulat na agresibong panghihimasok ng China sa lugar. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na sinabi umano ng dating Vice Premier ng China na isang malaking pagkakamali para kay President Xi Jinping na basta-basta na lang salakayin at persahang agawin
ang BRP Sierra Madre mula sa Pilipinas. O kita mo, oh. Itong si Xi Jinping talagang may balak na agawin o hilahin yung barko no, ng BRP Sierra Madre. Grabe malaking gulo kaya yan. Sinabi ni dating Chinese Premier Li Keqiang na hindi umano tama na pwersahang agawin at salakayin ng Chinese military ang BRP Sierra Madre dahil sigurado umanong magre-resulta ito sa isang malaking digmaan. Malaki umano ang posibilidad na sasaklolo ang Estados Unidos pati na ang mga kaalyado ng Washington sa Pilipinas at sigurado umanong mahihirapan ang People's Liberation Army dahil mapapalibutan umano ang kanilang bansa ng mga kalaban. Talaga, once na hilahin nila itong mga China, hilahin nilang BRP Sierra Madre na to, siguro malaking gulo to. Malaking gulong mangyayari talaga, no? So sasaklolo siyempre yung mga kaalyado natin, mga malalaking puwersa, lalo yung mga nakapaligid dun sa China, no? Halos mga western country yon na malalakas ang puwersa. Alam niyo yung mga nakapaligid sa China. Halos sa mga China, against sa China. So ayun pa lang nakapaligid sa bansa nila wawasakin na sila Lalo pa kayo dito pagpasok ng US military sa West Philippines lalo na, 'di ba? Iginiit niya na hindi pa ngayon ang tamang panahon para salakayin ng China ang mga kalaban nito at naniniwala siya na malaki ang magiging epekto nito sa kanilang ekonomiya at malaki din ang posibilidad na babagsak ang Communist Party. At sigurado yan, once na ginera nila ang US o makipaggera sila sa NATO, sa North Atlantic Treaty Organization, sigurado yun. Bagsak ang kanilang bansa. Hindi lang dadapa kundi pati ang kanilang ekonomiya babagsak, kaya maghihirap sila. Ganon ang mangyayari, no? Kaya nga mag-isip-isip sila, no? Iniulat ito matapos sinabi ng embahada ng China sa Ito yung yung embahador, ambasador ng ng mga Chekwa sa Pilipinas. So, ayan, isa rin makulit yan. Nila na nananatili itong bukas na ipagpatuloy ang dialogo at konsultasyon sa Pilipinas tungkol sa mga maritime issues kasunod na nangyaring insidente sa West Philippine Sea. Ito naman puro usap, puro maritime issue, mag-usap daw Pilipinas at ang China. Parating nga nag-uusap, wala rin naman nangyayari, di ba? No? Wala na ba naman nangyayari? Puro pagkatapos mag-usap ng ganito na hindi na gagawin ng mga China, ganito. Kabaliktaran lalo silang nambubuli, no? Halos wasakin na nila yung barko ng mga Philippine Coast Guard. Ganyan kaya yun ng mga Kaya nga parang hindi na dapat pagkatiwalaan talaga, no? Naglabas ng pahayag ang Chinese Embassy matapos ang ginawang pagharang at paggamit ng Chinese Coast Guard ng water cannon laban sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa sana ng isang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang BRP Sierra Madre ay nakaground sa Ayungin Shoal mula pa noong 1999. Ang barko ay kasalukuyang binabantayan ng mahigit sa 100 Marines at mga sailors at naging simbolo ng soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng Chinese Embassy na layunin nilang panatilihin ang maritime stability sa lugar at umaasa sila ng Pilipinas at China ay magkakasundo at gumawa ng magkasanib na pagsisikap upang simulan muli ang negosasyon Hindi na. sa lalong madaling panahon. Idinagdag ng embahada na hinihintay lamang ng China ang feedback ng Pilipinas matapos magbigay ito ng ilang mga maritime initiatives sa Manila ngayong taon,
kabilang ang pag-manage ng sitwasyon sa Ayungin Shoal. Wala na. Bakit pa makipag-uusap sa inyo? Sa kabila ng ginagawa ng mga Chekwa sa panggigipit, pangbubuli sa mga Philippine Coast Guard, sasabihin pang mag-uusap pa sa maritime issue. Ano pa mag-uusap? Sa gobyerno ng Pilipinas, yung West Philippine Sea, yung sakop ng exclusive economic zone, di ba? So, ano pa ba? Bakit mag-uusap pa? Binigyang diin ng Chinese Embassy ng Ayungin Shoal ay bahagi ng kanilang teritoryo at binatikos nito ang Pilipinas dahil sa plano umano ng bansa na i-overhaul ang nasabing military vessel upang permanenteng sakupin ang lugar. Okay mga guys, no? So hanggang dito na lang tayo mga guys. So nakita nyo naman na ang mga Cheko ay super kulit. So talagang hindi mapagkakatiwalaan. Gusto pa nila na mag-usap ang Pilipinas at ang China tungkol sa maritime issue sa West Philippine Sea. Maliwanag naman na, no? Sa atin ang West Philippine Sea ayon sa international law. O bakit dapat lumayas na nga? Dapat nga lumayas na sila diyan, hindi na usap-usap pa, no? So, okay, no? So, hanggang dito na lang tayo mga guys, no? Kung nagustuhan nyo itong reaction video natin, so please like and subscribe na lang muna bago tayo magtapos. Okay, ulitin ko ulit mga guys. Like lang and subscribe. Kahit like lang and subscribe para maikalat pa ni paring YouTube ang ating mga video sa mga maraming tao. Okay?